Joke time muna tayo. Kailangan i-enjoy natin yung mga araw kasi delikado yung future natin. Baka magkagira na po. Grabe ka naman andyan, Mr. Maravillas. Naghanda na po yung ating armed forces sa possible conflict sa Taiwan. Yon ang pag-usapan natin, mga kababayan. Ako pala si Dante Maravillas, broadcaster vlogger from the province of Albay, Bicol. Padala po ito ni Victorine Belen. Taga rito lang pala sa amin, oh. Nanonood din sa atin, mga kababayan, ang titulo ng kanyang kwentong katatawanan, Sino yung mahina ang ulo? Ngayon, isang hapon, tinawag ng tatay yung kanyang anak. Inutusan po, sabi ng tatay, "Nak, alika nga, diligan mo yung halaman doon sa labas." Sagot ng anak, "Tay, umuulan na po." Sabi ng tatay, "Hina naman ang utak mo. Di magpayong ka." Sinabihan ba yung anak na may na yung utak? Umuulan na nga. Magpayong ka niya. Kaya sabi ng anak, sino kaya yung may na ang ulo? Backfire, mga kababayan. Matik na. 200 pesos agad. Di kasama ka na rin sa raffle. Sa monthly draw, 5,000 pesos. Yung hindi mapipili sa hindi mabubunot sa monthly draw, kasali pa rin sa ating grand draw sa December, 10,000 pesos yung mananalo. Yung mabubunot, mga kababayan. Ito na siya. Dito na tayo po sa seryosong topic. Talagang seryoso po ito, mga kababayan, kasi nag-warning na siya, si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner. Pinaganda na po yung ating armed forces, yung NOLCOM. Yan po, prepare rescue plan for 250,000 OFWs in Taiwan in case of invasion. Sabi po ni Browner, sinabihan niya yung kanyang mga sundalo. Kasi sabi niya, ang ating bansaan niya inevitably involved if Taiwan invaded. Ang dami kasi po na mga kababayan natin nagtatrabaho sa Taiwan, 250,000. So hindi maiwasan na ma-involve po tayo. At sabi sa balita, malamang ang invasion po mangyari within 3 years. Tuloy-tuloy po ang military build-up ng China sa paligid ng Taiwan. At hindi natin nababasa yung isip ng China, baka idamay na rin po tayo. Kasi gusto nilang kamkamin pati yung buong West Philippine Sea. Kaya importante talaga yung ating paganda kahit ayaw natin pong makipagdigma. Ayaw natin ng gira. Kaya lang, kung idadamay po tayo sa paglusob, kailangan po na maganda tayo. Yan ang rason kung bakit yung ating katratado, bumisita pa lang dito si Igset, yung bagong defense secretary ng US, 4 days ago, para i-reiterate, mga kababayan, yung ironclad commitment to defend our country base sa ating 1951 military agreement, yung RPUS Treaty. So ito yung sabi po ni General Browner. Sabi dyan sa balita, published by Manila Bulletin, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. has tasked the Northern Luzon Command on NOLCOM to start preparing for the rescue plan for Filipinos in Taiwan in the event of invasion of China. There are around 250,000 overseas Filipino workers in Taiwan. At sabi po ni Browner, there is a need to come up with the necessary measures to ensure their safety and security in case of armed conflict. Desidido kasi po, mga kababayan, yung yung China, na i-retake po yung Taiwan kasi, as you know, ang Taiwan po, renegade province sa paningin ng China. Alam na ninyo siguro po yung history niya. Kaya nga po, may one China policy tayo. Ngayon, hindi man tayo mangingialam sa conflict sa Taiwan. Kaya lang, sabi ni Browner, inevitably we will be involved dahil sa presence ng ating mga kababayan nagtatrabaho doon. So nililinaw natin ito kasi baka gamitin na propaganda ng mga pro-China rito, yung mga DDS po. Sabihin, kita mo kinakaladkad ni PBBM, talaga anyang bangag.
Mahirap na po. Kinakaladkadan niya talaga sa gira ang Pilipinas sa Taiwan. Nangingialaman niya tayo. Hindi nga po maiwasan na hindi tayo mangialam kasi paano may mga kapwa tayo Filipino, mga OFWs, nagtatrabaho doon. Alangan man po, hindi tayo sasaklulo. Pag hindi tayo sumaklolo, di lalong napasama yung ating gobyerno. Hindi man natin po masisisi yung ating administrasyon kasi unang-una, 3 years pa lang nakaupo si PBBM. Kung naayos sana ng mga previous administrations yung pamumuno sa ating bansa, naging economic tiger economy na sana tayo. Kung hindi dahil sa mga incompetent officials, hindi na sana nagtrabaho sa ibang bansa yung ating mga kababayan. Dito na lang. Yung promises mga kababayan ng mga dilawan na pagagandahin nila yung Pilipinas after na mapatalsik yung ating dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos, hindi man po natupad. Kaya nga sinisikap nga ngayon ng ating Pangulong Bongbong sa pamamagitan ng programa para sa bagong Pilipinas, sinisira naman po ng mga kalaban niya na gustong iupo si Sara. Kasi ang gusto nila pro-Chinese, pro-China, para buwelo yung China mga kababayan sa pananamantala dito sa atin. Hindi naman po tayo papayag sa ganon. Ngayon, going back dito, sabi ni Browner, tiwala naman anya tayo in the capability of the military forces tasked to secure the northern part of the country amid the aggressive modernization programs that include acquisition of modern military assets. Yan anyang NOLCOM or Northern Luzon Command is our frontliner here in the Northern Hemisphere. And as we saw a while ago, in their shift to territorial defense, they have gone a long way already. Pero sabi ni Browner, let me give this challenge, this further challenge anya. Do not be content with securing just the Northern Hemisphere up to Mabolis Island. Start planning for actions in case there is an invasion of Taiwan. Let us extend our sphere of operations because if something happens to Taiwan, inevitably we will be involved. Hindi niya maiwasan na tayo ay masangkot kasi kailangan nating i-evacuate. Military siyempre yung gagamitin natin, yung armed forces, para sa pag-evacuate ng ating mga kababayang OFWs. 250,000, napakarami po. And sabi ni Browner, there are 250,000 OFWs na nagtatrabaho sa Taiwan, and we will have to rescue them. And it will be the task of the Northern Luzon Command to be at the front line of that operation. China has been aggressively conducting war games in the South China Sea that includes areas near Taiwan, which it dreamed of annexing to its territory over the years. Yung Taiwan, mga kababayan, naganda na rin sa pamamagitan ng pag-conduct ng aggressive military build-ups that include acquisition of modern military hardware in anticipation of any invasion plan. On the part of the Philippine military, sabi po ni Browner, NOLCOM forces have been subjected to rigorous military exercises and readiness assessment through war games and other military exercises with other countries. Lalo na po ng Amerika. Nakaraang mga linggo, kasama din po yung Japan. Last year, yung Australia. So itong ginagawa natin mga kababayan, hindi para makipagyera, kundi for our defense. Baka kasi po tayo idamay ng China. Ito sabi dito sa balita, published March 28. China's military build-up indicates it is serious about taking Taiwan. Desidido talaga mga kababayan na invade yung Taiwan. O ngayon, ang tanong, kailan ba yon posibleng gawin, i-launch yung military invasion ng China sa Taiwan? Para may idea po tayo. O ito, i-share ko sa inyo. Itong kwento published by Global Guardian. Sabi dyan, will China invade Taiwan? A potential timeline for conflict.
And alam natin na yung ating armed forces, hindi magsasalita yon si General Browner kung wala siyang mga intelligence information, mga reliable intelligence information about the possible invasion. Siguradong mayroon siya na inside story, mga kababayan. Yun ang rason kung bakit sinabi niya maganda tayo. Pero hindi dapat tayo na mataranta. Relax lang tayo po. Sabi sa Bible, do not be troubled, for there will be wars and rumors of wars. Ganun talaga po. This is prophecy. Unfolding prophecy, mga kababayan. So kahit ayaw natin, kailangan nating maganda. Kasi hindi natin mababago ang magiging direksyon ng destiny ng mundo as prophesied in the Word of God, that there will be wars and rumors of wars. Habang papalapit tayo, mga kababayan, sa panahon na pagsalubong natin sa mga believers lang yon. Malapit na nating salubungin, mga believers, ang pagbabalik, the second coming of our Lord Jesus Christ. Kaya Satan is working overtime. Tingnan ninyo ang sasama ng ugali ng mga tao ngayon. Tingnan na lang ninyo ang ugali ng mga DDS. Confirm po ang prophecy. Kaya kung hindi ko na pinapatulan yung mga paninira ng mga DDS na pro-China, ang China po ang simbolo dragon. Ang dragon po is another name for Satan. You see? Godless po. Kaya pag umalyado kayo sa kanila, ibig sabihin, kaisa kayo sa kanilang ideology. Kaya lumilinya tayo sa Amerika. Kasi yung Amerika, mga kababayan, isang Christian country. Kauri natin. Tama po? May takot sa Diyos. Lalo yung bagong leader natin, si Trump. Bagong leader ng Amerika. Di ba? Pati yung pag-aaral ng Bible, mga kababayan, Bible study. Yung prayers in public. Pag-pray in public, binalik niya po. You see? So tama lang na tayo umalyado, mga kababayan, sa Amerika. Kasi kauri yung ideology ng Amerika, democracy, katulad po natin. O ngayon, dito sa timeline po tayo of the possible invasion. Sabi diyan, kailan ba yung China posibleng i-invade yung Taiwan? Yan ang Taiwan, mga kababayan. Sabi diyan, timing and probability of conflict, a closing window. Based po sa study ng mga military experts, ito yung tinatawag na potential flashpoints. So between 2024 and 2028, sabi diyan, in a webinar on the Taiwan question from Global Guardian, senior intelligence analyst Sev Feintak noted the following trigger points for a China-Taiwan conflict. So sabi diyan, in 2025, when Taiwan's military predicts China will be ready to invade, the year 2025 is marked by strategic significance as Taiwan's military predicts that China could be prepared to execute an invasion by then. This projection underscores the importance of assessing the geopolitical landscape during this period, as the perceived readiness of China could influence regional dynamics and prompt preemptive measures from Taiwan and its allies. So, with this study, mga kababayan, and analysis, malamang dito din nakabase yung pronouncement, mga kababayan, ni General Browner na dapat nating pagandaan kasi palapit ng palapit. We are now within the timeline. Yung tinatawag na closing window ng possible invasion ng China sa Taiwan. Kaya nagsalita na po si General Browner. Sabi pa dyan, when China's People Liberation Army marks its centennial in 2027, the centennial of China's People Liberation Army o PLA in 2027 is a symbolic milestone. The PLA's commemoration of 100 years could potentially coincide with the strategic moves, displays of military strength, shaping perception both domestically and internationally, and influencing China's approach to regional affairs. Then isa pa, when the US likely nears semiconductor sovereignty, likely around 2030, reducing its dependence on Taiwan.
anticipating the year 2030 is crucial, particularly concerning semiconductor production. As the US progresses towards semiconductor sovereignty, reducing reliance on Taiwan for critical technology components, the dynamics in Asia-Pacific region may shift. The shift could impact the strategic importance of Taiwan in the eyes of both the US and China. So ang ibig sabihin, pag hindi na masyado mag-rely sa semiconductor production yung Amerika sa Taiwan, so mababawasan mga kababayan yung pangingialam ng US sa Taiwan po. Baka pabayaan na siya. Ngayon, na kailangan pang masyado ng Amerika, dependent pa siya sa supply ng semiconductor sa Taiwan, kaya po siya agresibo to give protection to Taiwan. Yan ang ibig sabihin yan, mga kababayan. And that is normal sa human relations. Kahit po sa relasyon sa bansa, parang sa magbabarkada lang, pag kulang na yung pakinabang mo, didistansya na siyempre sa'yo. Ganon lang yan po. That is the reality of life. Ngayon, na mataas pa yung interest ng Amerika sa Taiwan, kasi pag in-invade yan ng China tapos hindi nila prinoteksyonan, apektado yung kanilang economy. Yung semiconductor industry, kung saan sila kumukuha ng supply. O di ba? O ngayon, sabi rito, here are the key considerations that Global Guardian is looking out for during the foreseeable future. Ano siya? Mga kababayan, sabi diyan, a perception of U.S. destruction, a crisis on the Korean Peninsula, the Middle East involving the U.S. military could tip the scale in favor of action. China is closely monitoring the strain the Ukraine war has in maritime mission off the coast of Yemen puts on the United States arsenal, and whether this pressure would force the United States to blink in standoff with China. Pangalawa, the health of the Chinese President, si Xi Jinping, who is 71 years old na, triggered speculation about his health when he skipped a major speech at the BRICS Summit in South Africa in August with no explanation. He may want to cement his legacy as the one to reunify China before it's too late. So baka dahil matanda na si Xi Jinping, gusto niyang mag-iwan ng legacy. In that legacy, mga kababayan, is to retake Taiwan para hero siya sa mga Chinese. Di ba? May mga ganong kaisipan po ang mga leader sa mundo. Ano niya yung legacy na pwede nating iwan sa susunod na generation? Ito niya. I-invade natin yung Taiwan para ito ang aking legacy. Nabawi na natin yung province. Di ba? Ganon yun po. Ano pa, sabi dyan, a change in the United States-China-Taiwan policy. This would be marked by a shift from strategic ambiguity to strategic clarity. Ano pa, provocative trips by high-ranking U.S. officials to Taiwan. When the U.S. House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan in August 2022, Beijing responded with forceful and coercive military, economic, and diplomatic measures, including large-scale military exercises around Taiwan. Tapos, yung tinatawag na game-changing U.S. arms sales to Taiwan and or Taiwanese short-range ballistic missile tests. So yun ang mga conditions, mga kababayan, na binabantayan ng mga military analyst. Tinitingnan nila na mga possible flashpoints. O ngayon, i-share ko itong mga signs that China is preparing to invade Taiwan. So magkalima po na mga tanda. 5 signs China is preparing to invade Taiwan. Na malamang sa malamang, mga kababayan, ito rin yung information na nakikita po ni General Browner. Kaya lang siyempre, hindi man niya pinapaliwanag sa publiko para hindi po ma-alarm. In fact, sabi niya, hindi man niya sa ako nagiging alarmist, but we have to prepare. Yan ang sinabi niya kahapon po. Iba kasi kung tayo yung nagdi-discuss kaysa sa mismong Armed Forces Chief of Staff, tayo pwede nating pag-usapan ito in public. Anyway,
na publicize na din po siya. Pinublish ng Yahoo. So sabi dito po sa report ng Yahoo News, US intelligence suggests Xi Jinping has instructed his military to be prepared to make a move by 2027. And Xi, the most powerful Chinese leader since Mao Zedong, views retaking Taiwan as part of his political destiny. As such, many observers think it is a question of when, not if, he makes his move. So it is just a matter of time, mga kababayan. Pero sigurado, nagagawin ito, mga kababayan, ng Xi Jinping. Yan ang paniwala ng mga analyst. Base sa intelligence, information na nakukuha ng Amerika. Ito yung mga signs. Magkalima na mga signs that suggest China might be preparing to make a move on the island. Ang una, yung tinatawag na gray zone warfare. Parehas yung ginagawa dito sa West Philippine Sea. Ginagamitan tayo ng gray zone warfare. Naririnig natin ito kay Commodore J. Tariela. You see? Yun din ang ginagawa, mga kababayan, sa Taiwan. So kung ginagamitan po yung Taiwan ng gray zone warfare at tayo dito ginagamitan din, di ang ibig sabihin talagang dapat maganda rin tayo. Kasi ang ibig sabihin niyan, baka tayo po ay idamay. Kaya pinoposisyon na natin yung mga Typhoon missiles. Dadagdagan daw, sabi ni General Browner. At sabi po ng ating armed forces, the more the merrier niya. Yung tinatawag na deterrence. Kasi pag nakaposisyon po tayo ng deterrence warfare, kaya nga ang tawag deterrence, magdadalawang isip po ang China na idamay tayo kasi nakaposisyon tayo side by side with America and Japan and Australia. Yung mga tinatawag na like-minded nations. Kaya tama yung mga strategy na ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong. Kaya i-support natin po yung ating Pangulong Bongbong at kung sino yung endorse niya sa pagkapangulo sa 2028. Huwag dapat po ang pro-China. Kaya ginagamitan tayo ng mga propaganda kasama dito sa strategy nila. Yung sa 5 na signs, yung propaganda po, unahin natin itong tinatawag na gray zone warfare. Ayan sabi dyan, China's military launched a record number of warplane incursions, over 3,000 into Taiwan's air defense identification zone in 2024 as part of its gray zone warfare, designed to exhaust a foe without resorting to open combat. In addition to intimidating Taiwan, such as activities allow the People's Liberation Army to hone its capabilities ahead of a full-scale invasion. Analysts say China's relentless harassment has already taken psychological toll and depleted Taiwan's resources. Yun din ang ginagawa nila dito sa atin po. Gusto tayong i-deplete. Kailan walang tigil po sa kanilang gray zone tactics dito sa West Philippine Sea para mapagod tayo. Hindi man tayo po mapapagod kasi determinado yung ating armed forces to protect our territory with our allies. Sinimulan pa nga lang po yung bagong military exercises. Kaya sunod-sunod na po yung military exercises natin with our military allies. So tama lang po itong ginagawa ng ating bansa. Nagre-ready sila, nagre-ready din tayo. Pag hindi tayo mag-ready po, lalamunin tayo ng China. Payag kayo sa ganon? Pangalawa na ginagawa nila, coercive tactics. Next, delay and weapons integration. Some in Taiwan fear the attack might come sooner, with China spurred on by Taipei's delays in integrating U.S. weapon systems. The timeline for incorporating the systems has remained largely hidden, in part because the Pentagon releases little information on such activities. And unsurprisingly, Taiwan is reluctant to advertise such hold-ups to China. But in order to deter Beijing, many in Washington and Taipei have focused on defenses such as the Harpoon anti-ship over-the-horizon missile system, given the likely central role of the Chinese Navy in an invasion. Next is propaganda. A constant barrage of
propaganda and disinformation is another weapon that China is using against Taiwan. Ganon din po ang ginagawa dito sa atin. May latest na nga po na propaganda na naman, yung China. Ayan po, ngayon pa lang, China warns Chinese citizens over unstable public security in the Philippines. Sinisiraan po tayo. You see, siguradong gagamitin na naman po ito na propaganda ng mga local agents nila rito, yung mga DDS vloggers. You see? Bakit may flag na rito? Chinese flag. Yung state visit kasi to, 2018, panahon ni Digong. State visit ni Xi Jinping. Yan ang ginamit na photo. Chinese flags wave with Philippine flags along Roas Boulevard in Manila on November 19, 2018 ahead of Chinese President Xi Jinping state visit in the country. Ayan ang balita dito ng ABS-CBN. The Chinese Embassy in the Philippines on Tuesday issued an advisory for Chinese citizens in the country over what it called an unstable public security. In an advisory posted on its website, the embassy claimed that Chinese citizens and businesses have been frequently interrogated and harassed by Philippine authorities, and security risks faced by Chinese nationals have also increased. The embassy told Chinese citizens in the Philippines and those planning to travel to the country to strengthen security precautions and emergency preparedness and to reduce unnecessary outings. Inaharas daw po, sinisiraan po tayo. Hindi man po harassment ang ginagawa sa mga Chinese citizens. Kung di, yung mga Chinese citizens po, ina-arrest po, hindi hinaharas. Ina-arrest kasi mga spies. Ang gusto nilang mangyari mga kababayan, yung mga spies nila, yan lang na gumala at maniktik pati sa Palasyo Malacanang. Wala lang gagawin tayo, yung mga authorities natin. Sunod-sunod kasi yung arrest na ginawa ng ating NBI at ng PNP. May mga establishments na ni-raid po at doon nahuli yung mga Chinese spies. Kaya sinisiraan po tayo. Inaharas daw. Anong inaharas? Ina-arrest. Kasi gumagawa ng hindi kanais-nais, paniniktik. Kahit kayo dyan sa China, kung may mga Pilipino na ipadala din namin, tapos maniktik dyan sa Beijing, di ba ninyo hulihin? That is a crime. Gumagawa ng krimen yung mga agents ninyo. Tinitiktikan kami rito. Pagkatapos sasabihin ninyo, harassment. So tuloy-tuloy po ang kanilang propaganda. Yun ang ginagawa nila. Ganon din po sa Taiwan. Tapos yung panglima, diplomacy. Yung diplomacy nila mga kababayan, one-sided lang siyempre. Ginagamit nila sa propaganda pa rin yung diplomacy. Tulad ng ginagawa ng mga embassy officials nila. Nagpapakalat ng mga propaganda, mga embassy officials mismo ng China. So huwag tayong pauuto po mga kababayan. Dapat tayo mag-ready. Ayaw nating makipag-away, pero kung tayo po lalamunin, we have to defend. We have to defend our country. Kasi ito yung bansa natin na pinaglaban ng ating mga national heroes. Sa manlulupig di ka pasisiil, sabi sa lupang hinirang. Wala tayong ibang bansa kung di ito po. Kaya po sabi sa lupang hinirang, ang mamatay nang dahil sa'yo. Sa manlulupig di ka pasisiil. So ito yung latest sa ating paganda. Filipino-US Marines kick off 2-week bilateral exercise. Yan about 480 Filipino and American Marines are taking part in the Marine Exercises 2025 or MAREX 25 at Camp Iranon in Barira, Maguindanao del Norte from March 31 to April 11. Ito pa, US approves 5.58 billion US dollars fighter jet sale to the Philippines. Parte ito ng ating modernization. Sabi diyan, the sale will improve the security of a strategic partner that continues to be an important force for political stability, peace, and economic progress in Southeast Asia, sabi po ng State Department. The sale will boast the Philippine Air Force ability to conduct maritime domain awareness and enhance its suppression of enemy air defenses. President Donald Trump's administration has sought
to redirect U.S. military efforts to Asia to face a rising China, especially as tensions rise over Taiwan and to lessen involvement in Europe despite Russia's invasion of Ukraine. On a recent visit to Manila, Defense Secretary Pete Hegseth vowed to re-establish deterrence in the Indo-Pacific region in light of threats from the Communist Chinese. Secretary of State Marco Rubio has reiterated U.S. defense commitment to the Philippines in contrast to the Trump administration's frequent talk of freeloading of the United States by allies in Europe. Ayan po mga kababayan ang ating mga preparations. Ang ini-establish natin dito is deterrence. Kasi pag ang isang bansa weak ang tingin ng mga neighbors, nagiging soft target siya. Ganon ang natura kahit sa neighborhood po. Pag ang tingin sa iyo mahina ka, aaping ka ng kalapit bahay mo. Pero kung alam ng kalapit bahay mo, ng kapitbahay mo, malakas ka rin, hindi ka niyan aanuhin. Yan ang tawag niyang deterrence. Ito pa yung balita. Navy prepares to revamp West Philippine Sea Order of Battle. Yan may reorganization po na ginawa yung Department of National Defense. Approved the reorganization of Naval Forces West to West Naval Command in the Naval Forces Northern Luzon to Northern Luzon Naval Command. Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad told the Inquirer. So sabi dito sa balita ng Inquirer, the Naval Forces West in the Puerto Princesa City, Palawan is a naval unit in charge of maritime security in Palawan, including the Philippine claims in the Kalayaan Island Group in the West Philippine Sea. The Naval Forces Northern Luzon in San Fernando, La Union, meanwhile, oversees maritime security in Panatag, Scarborough Shoal, Balintang Channel in the north, facing Taiwan in the Philippine Binham Rise in the east. Both units are among those at the front lines dealing with China's coercive and aggressive actions. Beijing in recent years has stepped up its aggressiveness in the South China Sea, which claims almost entirely and around Taiwan, where it has not ruled out taking the island by force. So para po updated kayo mga kababayan kung ano yung ginagawa ng ating armed forces. Pinagandaan na talaga po. So last week, natuwa yung ating armed forces kasi ang sabi dadagdagan ng Amerika yung pag-deploy ng Typhoon missiles dito po sa atin. Ayan po yung balita. Yan. For deterrence po siya. Ito yung sinasabi natin. The more the merrier, sabi rito. The United States is preparing to deploy another Typhoon mid-range capability or MRC missile systems in the Philippines. Sabi po ni Colonel Francel Margarez Padilla, military spokesperson. This is a welcome development niya for the armed forces. We can say that the more the merrier, sabi po ni Padilla. So the more assets we have, the more also that we are able to train more personnel on our part. So tinatanggap po natin willingly. She noted that the report on the deployment came from the U.S. Indo-Pacific Command. Sabi niya, if you are to focus on the training capacity of our personnel, the more equipment, the better. If indeed these particular advanced weapon systems or platforms reach us, it is a welcome development for us to further train our personnel on such weapon systems, sabi ni Padilla. So ulitin natin, lahat ng itong mga armaments, deterrence po for our defense, hindi po for our offense. Nagagalit yung China kasi may masama sila mga kababayan na plano sa atin. Ang gusto nila, mag-invade mga kababayan na wala tayong kalaban-laban. Ano sila, siniswerte? Hindi pwede po ang ganon. Kasi yung prinsipyo mga kababayan ng China, yung art of war ni Sun Tzu, yun ang ginagamit nilang strategy. Yan Sun Tzu, the art of war. The supreme art of war is to subdue the enemy without fighting. Kaya gusto nila, weak lang tayo para wala nang labanan niya. Ini-infiltrate tayo. Mas gugustuhin na nila na matalo tayo na walang laban. Winning the war without fighting. Yung take over na lang sila sa pamamagitan ng infiltration. Nadali natin yung kanilang mga tiktik.
Kaya nagpo-propaganda sila sa atin, laban sa atin. Inaharas daw yung mga Chinese. Anong inaras? Ina-arrest namin yung mga Chinese spies ninyo. Karapatan namin yon kasi naninikti kayo sa amin. Yan ba ang sabi ni Sun Tzu, appear weak when you are strong, and strong when you are weak. Kaya mga kababayan, dinidisplay nila ang kanilang mga armaments para i-intimidate tayo. Hindi man tayo ma-intimidate po kasi may military treaty tayo sa Amerika na mas malakas sa kanila. Tama? Kaya ayaw nilang nangingialam dito yung Amerika sa atin. Pinangingialaman tayo. In 1951 pa yung military treaty. Wala man silang sinasabi noon. Kasi wala pa silang ambisyon na kamkamin yung West Philippine Sea. Ngayon kasi may ambisyon na sila na kamkamin yung West Philippine Sea at invade yung Taiwan. Wala tayong pakialam sa invasion nila sa Taiwan. Kaya lang ngayon, dahil sa presence ng napakaraming Filipino, dapat na tayo mangialam. Hindi para sumama sa gira, kundi iligtas yung ating mga kababayan. We have to rescue them. So naintindihan na ninyo? Kasi siguradong pipilipitin po yung kwento ng mga pro-China na mga makabagong makapili dito sa atin. Sasabihin nila, kakalad ka rin, kinakaladkad ng ating presidente ni PBBM ang Pilipinas sa giraan niya sa Taiwan. Siguradong yun po ang sasabihin nila. Kaya niya dapat niya ipalitan na si PBBM. Paupuin natin, i-people power natin si PBBM. Paupuin si Sara. Siguradong yun po ang gagawin nila. Kaya inunana natin ngayon, pinaliwanag natin ngayon extensively para hindi makaporma yung mga propagandista nila. Yung isa nga nakabase sa Beijing. Si Mr. Sasot. Nandun sa Beijing po. Huwag natin papormahin po. Kaya ang pakiusap natin sa mga Marcos supporters, i-share ninyong i-share po ito. I-viral po ninyo yung ating mga discussions dito sa ating programa sa Bullseye News on the Go. Like, share, and subscribe na rin po sa hindi pa po nakasubscribe. Okay po, mga kababayan? At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.